po tayo ngayon ng pahina mula sa ating kasaysayan. May daan-daang mga Pilipinong dinala sa Amerika para gawing human display o exhibit. Ang ilan sa kanila nagmula sa mga tribo ng Cordillera. Taong 1904, nung idinaos sa Amerika ang tinawag na Louisiana Purchase Exposition o ang St. Louis World's Fair. Maliban sa pag-exhibit ng nooy mga bagong tuklas na teknolohiya sa buong mundo, itinampok din ang mga modernong transportasyon kagaya ng steamship at airship. Meron ding amusement park at rides. Pero ang pinaka-main attraction, ang bahagi ng forest park na tinawag kung saan naka-exhibit hindi mga gamit o hayop kundi mga totoong buhay na tao. Dito, tinatayang 10,000 mga katutubo mula sa iba't ibang panig ng mundo ang ginawang atraksyon o human displays para sa tinawag noon na World's Largest Human Zoo. Ginaya ang itsura ng kanilang mga pamayanan, kaya tinawag din ang mga itong artificial villages. Pinapakita mo yung mga yaman na nakuha mo mula sa iba't ibang mga bansa na sinakop mo upang ipakita na ito yung kapangyarihan mo at ipamalas ito sa mundo. Kabilang sa mga itinampok sa exhibit, mga Pilipino. Sa tinawag nilang Igorot Village, bukod pa sa lugar ng headhunters at dog eaters, ang mga Igorot itinuring na primitive o hindi sibilisado. Sa halos 8 buwan na itinagal ng fair, tinatayang nasa 20 milyon ang bilang ng mga taong bumisita roon mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang ang usapin sa madilim na bahaging ito ng kasaysayan ng mundo muling nabuhay matapos ang 1 siglo o mahigit 100 taon. Ito'y matapos mailathala ng The Washington Post sa Amerika noon lamang nakaraang linggo na ang ilan pala sa makatutubong itinampok noon sa tinawag na human zoo hindi lang ginamit para pagkakitaan sa exhibit. Ang mga namatay na sa kanila, kinuhanan pa ng utak para pag-aralan. Sa Racial Brain Collection ng kilalang Smithsonian Museum o institution sa Amerika. Ang isa sa sinasabing nakuhanan ng utak para sa museum, ang 18 anyos na Igorota, si Maura. Sino si Maura? Meron ba siyang pamilya? Alam ba nila ang nangyari sa kanya? Walang malinaw na dokumento tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at kung saang parte ng Cordillera siya nanggaling. Ayon sa report ng The Washington Post, posibleng isa raw si Maura sa 25 mga katutubo mula sa tribong Kankanae na hinikayat na sumama pa Amerika mula sa komunidad ng Suyok sa bayan ng Mangkayan sa Benguet. Nitong Martes, bumiyahe ako ng halos 10 oras papuntang Mangkayan sa Benguet kung saan pinaniniwalaang nagmula si Maura at ang iba pang mga Kankanae. Napapaisip lang ako na kung si Maura kaya ay hindi kinuha sa kanilang komunidad. Ano na kaya nangyari sa kanya? Nagkaroon kaya siya ng pamilya? Payak ang pamumuhay rito. Malawak ang mga taniman ng gulay. Ang mga bundok madalas kumutan ng mga ulap. Taong 1904, nung kinuha ng mga Amerikano ang ilang mga katutubo mula sa mga komunidad na katulad nito dito sa Cordillera para gawin silang human displays o exhibits sa World's Fair. 70 sa kanila nanggaling ng Bontoc, 25 mula sa isang komunidad dito sa Mangkayan sa Benguet Province na kung tawagin Suyok. Bag nga malam yung apo. Oo. Amok Ilocano. Dito ko nakilala ang isang pamilya na ang mga ninuno kasama sa mga dinala sa Amerika para gawing exhibit sa World's Fair. Maraming salamat po na pinaunlakan nyo ang interview namin sa inyo. Si Tatay Leonardo, 62 anyos. Apo siya ni Bulii na isa sa 14 na mga kalalakihan mula Suyok na i-display sa Amerika. May pictures po ba si Bulii? Meron. Ayan o.
Buti meron. Wow, ang healthy ng itsura. Mismong galing sa museum. Kamukha nyo, Manong, oh. Nasa kanilang mga dingding ang iba pang mga litrato ng mga katribo nilang nakasama rin noon sa World's Fair. Itong mga pictures dito sa wall, pictures lang ng ilan sa mga participants na pumunta sa 1904 World Fair. Paano nyo po nakuha tong pictures na to? Nakuha ng aming relative na si Tony Bongan sa museo. Identified po ba kung sino-sino tong mga to? Yes, Sino so daw we ito? have the names. Singwa. The youngest boy na pumunta doon. Ilang taon daw si Singwa ho? Singwa was 6, I think. Ayon sa ilang pananaliksik, hindi lahat ng mga katutubong dinala sa Amerika nakabalik pa ng buhay dito sa Pilipinas. May ilan kasing sa biyahe pa lang, nagkasakit na at namatay. Ang isa sa kanila, si Maura. Pumanaw si Maura ilang araw bago nagsimula ang eksposisyon. Pumunta sa punerarya ang mga kababayan ni Maura para masilayan ang kanyang labi. Ayon sa ilang libro, si Maura hindi na iuwi sa Pilipinas at ang kanyang araw utak kasama ng iba pang mga katutubo mula sa iba't ibang panig ng mundo, preserve at pinag-aralan sa museo. Yung iba po sa inyo, may nakuha rin po ba kayong kwento? Kasi 25 daw yung nanggaling dito sa Suyo. Ang alam lang ng mother ko, may mga pumunta raw kasama ang father niya, dala daw ni Charles Petit na asawa ng kanilang auntie. Si Charles Petit, isang sundalong Amerikano na nakapangasawa ng taga-Suyo. Si Dang Usan, na kapatid naman daw ni Bulii. Si Petit, isa raw sa mga nanghikayat sa unang grupo ng mga Igorot na dinala sa Amerika. Siya ang nagdala sa kanila. Tinawag lahat yung relative. So most likely, ang sabi niyo yung 25 lahat na yon galing sa iisang angkan, tama ho ba? May posibilidad po. Kasi relative daw ng asawa Alam niyo ho yung kwento niya kung bakit siya dinala sa Amerika. Sa kwento ng kapatid ko, sinabi niya na dinala daw yung lolo namin sa US, pinakita yung culture, custom and tradition doon ng Kankanaay. Anong reaction niyo po nung lumabas na ho itong balita na meron pala kayong mga ninuno, parang ginawang human displays? Nung nalaman ko yan, syempre nasaktan at saka tumaas yung dugo na bakit pala ginamit lang pala yung mga relatives namin para ma-exploit on personal interest nila. Nalulungkot lang ako na ganun ang naging trato sa kanila, na hindi tama ang kanilang nadanas doon. Pinilis ng mga opisyales ang mga Igorot na kumain ng aso ilang beses sa isang linggo para sa mga manonood kahit pabihira nilang ginawa ito sa Pilipinas. Nagbunga ito ng estereotipo tungkol sa mga Filipino na nananatili hanggang ngayon. Tinawag silang savages na mga opisyales at pahayagan. Pinakain daw sila ng dog kasi daw yun yung alam nilang ginagawa dito. Hindi nila alam na may specific occasions lang when that is done. Tama ho? Opo, ma'am. Pag may aksidente, parang offering na to cleanse yung masamang dinaran, yung kaugalian ng mga tribes na nanggaling sa Pilipinas, hindi nila nirespeto. Ayon sa ibang mananaliksik, may iba pa raw na mga katutubo ang pinagpatuloy pa rin ang pagtatanghal kahit pa natapos na ang World's Fair. Meron pa nga raw nakarating ng Europa para doon din i-display. Pero dahil walang dissenting na tuluyan ang mga ito, ang iba napabalitang nagpalaboy-laboy na lang. May ilan din daw na namatay sa gutom. Pero ang mga taga-Suyo, katulad ni Bulii, maswerteng nakabalik. Ano nalalaman nyo kay Maura? Sino kung may information? Wala. Hindi namin alam kung sino siya at kung sino ang relative. Ang lungkot naman, wala nang naiwan na bakas o trace man lang. Yan ang mahirap. Pero kung totoo yung sabi nyo kanina na dati naman magkakadikit yung mga tao at saka magkakakilala, hindi ko kaya kamag-anak nyo rin si Maura? Opo, ma'am. Ang pagkakadescribe mo sa kanya, marami siyang tattoo. According to former Vice Mayor na pumunta sa US, lahat yung nanggaling dito sa Suyo, may tattoo yun. All 25 may tattoo. Yan ang sabi niya. Sa inyo pong kaugalian, hindi ho totoo na pag may tattoo, mataas ang katungkulan o may katayuan sa komunidad? Marami kasi yung gustong sabihin ng tattoo, war record, to save as protection para hindi papatayin record as a member of the royal family.
Minsang nagkaroon daw ng haka-haka na si Maura ang pinakasalan daw ng Amerikanong sundalong si Petit. Ibig sabihin, si Maura at si Dang Usan na kapatid ni Bulii, iisa. Yung first edition na report ng elders kasi nanggaling sa US na nakapos sa clan book. Nung nakita ko yun, ay si Maura pala si Uning. Yung second edition pala na na-edit ng 2004, si Maura iba, si Uning, siya ang Uning Dang Usan. Pero hindi siya yung asawa ni Charles Petit. Hindi siya. Yan ang correction sa first list ng clan book. Dito kasi sa first information o first edition, yung clan book nila, si Maura ay si Onib o si Oning. Pero may corrected edition yung kanilang clan book. Iba si Onib at si Oning at si Carmina, yun yung iisang tao na asawa ni Charles Petit. Iba siya kay Maura. Ito ang libingan ng Amerikano na si Charles Petit at ito naman ang kanyang asawa na si Dang Usan or si Onib or Oning. Nakabalik naman sila dito sa Suyok bago sila mamatay. Sa pag-asang magkaroon ng linaw ang katauhan ni Maura at bigyan ng buhay ang kwento ng iba pang mga katutubo, ang manunulat at mamamahayag na si Candy Kimpo Gurley na nagsaliksik tungkol sa World's Fair simula pa noong 2005, nagsulat ng libro tungkol dito. May nakita kaming picture ng isang igorot na kasayaw ay isang Amerikana. So intrigued ako, research ko. Ang unang libro na sinulat ko, it's called Bone Talk. It's a joke kasi Bone Talk was how the Americans pronounced Bone Talk. They're not just primitive, there's a reason why they believe what they believe. Sinulat ko yung book, na-reveal sa akin yung story. I realized we were abused by these very people that we look up to. And the importance of the book is everybody should know, because who we are today, that feeling of being inferior, that's not who we really should be. We are better than we think. Isang grupo rin ng mga mamamahayag ang nagsimula ng isang investigative report tungkol sa istorya ni Maura. 14 sa mga ito, mga Filipino. Ang isa sa kanila, si Regine Cabato. Nag-start ito sa tip na nakuha ni Claire Healy, yung isang reporter namin sa Washington Post sa DC. Nahanap niya si Jana Año Nuevo Langholz na isang activist and artist. Rin-research niya yung mga graves ng mga Pinoy na napunta sa 1904 World's Fair. Tinatrace niya yung lineage at nagsimula doon yung story kung ano yung naganap sa ilang mga Filipinos doon sa fair. At kasama na doon si Maura. Hinahanap ni Jana kung ano yung nangyari sa kanya, ano yung nangyari sa katawan niya, saan siyang nalibing. Mula doon, parang na-trace na napunta yung ilang mga labi sa Smithsonian. Dito sa US National Museum ng Smithsonian Institution, nakalagak ang koleksyon ng mga utak o brain specimen mula sa mahigit 255 katutubo sa buong mundo. Parte ito ng tinatawag na Racial Brain Collection, eksperimento ng anthropologist na si Alice Hrdlicka para raw matiyak kung tama ba ang teorya na inferior o mas mababa ang antas ng utak ng mga katutubo kaysa sa mga puti gaya ng mga Amerikano. 23 sa mga specimen, utak o bahagi ng utak ng mga Pilipinong katutubo at ang isa nga sa mga ito, pinaniniwalaang kay Maura. July 1904, may inutopsiya raw na 2 katawan ng Pilipino si Hrdlicka at batay sa dokumento ng Smithsonian, kinuha nito ang cerebello o cerebellum ng isang igorot na taga-Suyok na pinaniniwalaan ngang si Maura. Yung nakakalungkot doon, pinag-aralan yung brain. May pahintulot sana sa relatives kung pahihintulutan, pero na-deprive lahat yung pumunta doon sa liberty nila. Makalipas ang mahigit 100 taon, ang Smithsonian National Museum of Natural History nagpahayag ngayon ng intensyong isauli ang ilan sa mga na-preserve na mga utak sa kanilang koleksyon, kabilang na ang kay Maura. Nung panahon ng kolonyalismo, ito yung normal na paraan ng pagtrato sa mga kolonyal na tao. Ang pananaw talaga nila sa mga taong ito ay malatao lang. Lalong-lalo na yung mga katutubo, yung act ng pagsasauli, pag-ako ng responsibilidad
na mali yung ginawa namin. Ibig sabihin nun, kinikilala na mali yung nagawa bilang isang leksyon ng kasaysayan na hindi na dapat ito maulit. Para sa akin, yung ginawa po ng US is karumal-dumal sa amin yun. Mabigat to sa loob. Yeah, mabigat sa loob ko. Yung favor namin, ibalik yung ano dito, na sila ang gagusto sa mga ginawa nilang kamalian. Because of the reports that came out sa Washington Post, napagkukwentuhan na po sila, nakikilala na natin sila isa-isa. Maganda yung balita na nilabas ito para sa amin na hindi alam ang nangyari noon. Na hindi lang sila mga pangalan na nakalista, may mga kwento sila eh. Yes, ma'am. It's so sad na hindi na naikwento. Tayo na lang ang magkukwento for them. They were not just statistics or numbers or names. They had stories, they had personal histories, and they had families and descendants like you. Yes. Malayo na nga ang narating ng sibilisasyon ng mundo, pati na ang pagturing natin sa magkakaiba nating mga lahi. Hindi pa huli para maitama ang mga mali ng kasaysayan at ipaunawa kahit sino na walang nakakalamang na lahi, lahat pantay-pantay. Thank you na shinare nyo sa amin yung kwento ng inyong mga ninuno. Salamat po. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.